Hello mga kapwa ko for parent, ngayong araw ay ipapag-groom ko na ang aking alagang si Anshi. At nung sinabi ko sa kanya na alis kami, ay at kusa na siyang pumasok sa kanyang bag. Pero hindi ko naman siya dyan ilalagay at lalagyan ko na lang siya ng tali. Sanay kasi siya sa kanyang mama na kapag aalis ay dyan inilalagay sa bag. Ito nga palang si Anshi ay alaga ko lang, bali ang may-ari sa kanya ay nasa abroad. At sa akin muna siya iniwan, so ako nag-aalaga sa kanya. Ayan, at nauna na siya sa motor. Alam niya na dyan kami sasakay, kaya umakyat na talaga siya dyan. At nandito na nga kami sa salon, hawak na siya ni groomer. At nakita ko nga itong cute na tutang ito. Gustong gusto ko sana yung gupit niya at gusto ko sanang ipagaya para ganun din ang gupit ni Anshi. Pero hindi daw pwede kasi buhol-buhol na nga yung balahibo ni Anshi at nakadikit na sa balat. So, ang sabi niya ay kailangan daw sinical mo na. Hindi siya pwedeng gupitan ng ganito. Tawag pala diyan sa ganyang gupit ay puppy cut. At inuumpisahan na ngang i-groom ang aking alagang si Anshi. Ayan ang kanyang kasabay. Gupitan. Isa siyang chow chow. Ayan. At si Anshi pala ay first time na mapag-groom. Ito nga pala ay 4 years old na pero ngayon pa lang siya maipag-groom. Nung nandito pa kasi sa Pilipinas, yung may-ari sa kanya ay siya lang ang gumugupit sa kanya. Pero sa akin kasi ayaw niya magpahawak ng paa. Kaya hindi ko rin maputulan yung kanyang kuko at saka hindi ko matanggal yung mga buhol-buhol sa kanyang balahibo. Kasi ayaw niyang magpasuklay. Kaya sabi ko ipapag-groom ko na lang para matanggal yung mga buhol-buhol. Ayan, at habang hinihintay ko na ginugupitan si Anshi ay aliw naman ako dito sa cute na ito. Napaka-behave kasi niya, hindi siya tumatahol. Basta nakatingin lang siya sa pintuan at parang hinihintay niya yung kanyang amo, yung may-ari sa kanya. At sabi nga pala sa akin sa salon ay pwede ko daw balikan na lang si Anshi, pero hindi ako pumayag kasi mawawala ako sa kanyang pangamoy. Baka kasi kapag hindi na niya ako naaamoy ay magligalig siya. Medyo maldita kasi itong si Anshi. At dahil first time niyang ipapag-groom, kaya sabi ko hindi ko siya iiwanan kasi baka matrauma doon sa salon. Meron kasi akong isang aso na ipina-groom din namin sa salon. At nung kunin na namin siya ay malungkot siya, parang na-stress. Siguro dahil iniwan namin, baka hindi na kami naamoy, akala hindi na siya babalikan, kaya parang stress siya. Ayan, at lagi ko naman siyang sinisili para na aamoy niya at nakikita niya na nandun lang kami sa paligid. Ayan, at kung makikita nyo talagang nagliligalig si Anshi. Ayaw niya talagang magpahawak. Ayaw niya talaga na ginagalaw yung kanyang mga balahibo. At habang ginugupitan ng aking alaga, ay ako naman ay magtitingin-tingin muna kung ano ang pwede kong bilhin para sa aking alaga na si Anshi. Bibilhan ko siya ng shampoo. Maganda kasi yung shampoo na yon, malambot sa balahibo. Ayan, at meron din pala silang tindang mga treats. Ayat napakaingay talaga ni Anshi. Siya lang ang maligalig. Sa lahat ng mga iginugroom sa loob, siya lang ang maingay kasi nga hindi siya sanay dahil first time niyang maigroom. Ayat siya, napakaingay talaga. Punong-puno ang boses niya doon sa loob ng salon. Pero syempre, sanay naman na dyan yung mga groomer. Sanay na sa ingay, sanay na sa mga maligalig na aso kasi hindi naman lahat ng nagpapagroom sa kanila ay behave at sanay na magpagupit. Tulad ditong aking alaga na talagang napakaligalig, ayaw pahawakan yung kanyang paa. Tingnan mo naman itong chow chow na ito at napakabait. Nakaupo lang siya. Siguro ay suki na siya dito. Sanay na siyang magpag-groom. Nakakatuwang ang panoodin. No? Nakaupo lang talaga siya buong oras na siya ay iginugroom. Walang kaligalig na chow chow. Nakakatuwa. Pero yung aking alaga, tingnan nyo't napakaingay. Ang sakit sa tenga. Ayan, at pamaya-maya pa ay nakita ko nalalagyan si Anshi sa kanyang nguso nung parang tuka ng bibe. Hindi ko alam, baka siguro para hindi tumahol ng tumahol o baka para hindi makakapangagat si Anshi. Kasi nga, nagliligalig nga si Anshi. Kaya yan, nilagyan ng parang tuka ng bibi sa kanyang nguso. Ayan. Nakikita nyo naman, di ba? Napakaligalig.
Ayan, at maya-maya pa ay iyan na si Anshi, halos wala ng balahibo kasi yun ang usap namin ng groomer. Sabi niya, hindi daw pwede nung puppy cat kasi nga yung buhol-buhol ng kanyang balahibo ay dikit na sa balat, kaya ang sabi niya ay dapat ay semi-kalbo daw. At habang ginugupitan si Anshi ay kinuha na rin namin ang aming alagang Persian cat kasi ipapag-groom na din namin. Medyo may buhol na rin kasi ang kanyang balahibo, kaya ipapag-groom na rin namin para na din malinisan yung kanyang tenga, maputulan ng kuko. At ito namang si Sophie ay sanay naman niya ng ipinapag-groom. Hindi naman niya first time. Ayan, at natapos ng gupitan ng aking alagang si Anshi, pinapaliguan na siya. Pinapaliguan na siya nung kanyang groomer. Yun ang kagandahan pag pinapag-groom ang ating aso. Pagkatapos gupitan ay papaliguan, lilinisan ng tenga, puputulan ng kuko. Hindi ko lang alam kung tinututbrushan din ba nila yan kasi hindi ko nakita yung buong paggawa kay Anshi. Ayan, at tapos na rin paliguan si Chow Chow. Ibo-blower na lang siguro siya. Ayan, napakabait talaga niya. Hindi siya nagliligalig. Ayan, si Anshi naman, pinapaliguan pa. Ayan. Dito lang kami sa bintana para kapag nakatingin siya ay makikita niya kami at mararamdaman niya na hindi namin siya iniwan. Ayan, at tapos na rin paliguan ng aking alaga. Nare-retouch na lang siya. Tinatanggal yung kunting mahaba na balahibo. Na-i-blower na rin siya. Kunting retouch na lang kay Anshi at matatapos na rin. Sinasaid na lang yung mga balahibo na medyo mahaba pa. Importante kasi sa ating mga aso, lalo kapag mga mahabang buhok, na maipag-groom natin sila. Kung marunong naman kayong gumupit, eh di kayo na lang ang gugupit. Ang kagandahan kasi sa pagpapagroom, nalilinis talaga yung ating mga aso. Lilinisan kasi ng tenga, puputulan ng kuko. Yun ang kagandahan kapag ipinapagroom natin yung ating alaga. Pero kung kaya nyo naman, ay di mas maganda dahil hindi na kayo babayad. Ayan, at tapos na ang aming si Anshi. Ibinoblower na lang para matanggal yung mga balahibo na nakadikit sa kanya. At habang tumatagal ay nagiging close na sila nung nag-groom sa kanya. At finally ay natapos din ang paggupit kay Anshi. Ayan, at gusto na niyang makipaglaro dito sa isang nakakulong na naghihintay sa kanyang mama. Ayan, at gumala na ng gumala si Anshi. Akala niya mahaba pa yung kanyang buhok kaya inaayos niya. Ayan, gusto niya makipag-friend doon sa isang customer na naghihintay ng may-ari sa kanya. At napansin din niya na nandito rin pala si Sophie. Sabi siguro ni Anshi, "Uy, ba't nandito ka? Magpapagroom ka din?" At talagang kinukumusta niyang maigi si Sophie. Kilala kasi niya yan. Inaamoy-amoy niya. At eto na nga, matapos natin kumuha ng mga product na kailangan nating bilihin, ay kailangan na natin magbayad syempre sa kanilang serbisyo. At ayun na si Anshi, naghihintay na sa motor. Nauna na talaga siya sa motor at uwing-uwi na talaga siguro si Anshi. Ayan lang, hanggang dito na lang guys. Thank you for watching.